Paano maging action taker? May New Year's resolution ka ba? Anong New Year's resolution mo? Magpaganda ba ng katawan? Gusto mo bang matuto magluto? O gusto mo matutunan yung isang sport na matagal mo nang pinapangarap na laruin? Siguro palagi mong pinapangarap na tumitipa ka ng gitara. Or siguro pangarap mong matuto mag-drive para makasama mo sa gala ang pamilya mo or jowa mo. Baka naman gusto mong simulan ng paggawa ng unang content mo at makapagbigay ng value sa iba. Katulad ko. Or siguro ngayon taon, gusto mo nang simulan yung unang hakbang mo para umasenso. Tulad ng pag-ipon or pag-establish ng unang mong negosyo. Good news kasi i-share ko sa iyo yung ilang effective tips para matupad mo ang New Year's resolution mo at maging action taker ka. Number 1, set goals at maniwala ka na makakamit mo ito. Una ay alamin mo muna kung ano nga ba yung gusto mong ma-achieve ngayong taon at maniwala ka na makakamit mo ito. Isulat mo ito sa isang papel at basahin mo ito araw-araw upang magkaroon ka ng motivation sa binabalak mong gawin. Maniwala ka na kaya mong makamit ang goal na ninanais mo. May ilang pag-aaral na ang ating mga iniisip ay may malaking kinalaman sa maaaring maging outcome nito sa realidad. Halimbawa nito ay ang placebo effect. Ang pag-aaral na ito ay napatunayang epektibo sa larangan ng medisina, kung saan sinasabi dito na mas malaki raw ang chance na gumaling ang isang pasyente kapag naniniwala siya na gagaling nga siya sa tulong ng mga gamot at treatment na ibinibigay sa kanya ng mga doktor versus sa isang pasyente na negative mag-isip. In the first place, ano ang sense ng pagkakaroon mo ng goal kung hindi ka naman naniniwala na magagawa mo ito? Diba? Kaya isulat mo na ang goal mo na yan. Number 2, just do it. Naranasan mo na ba yung plano ka ng plano? Isip ka ng isip kung papaano at kung ano-ano ang pwedeng maging outcome ng mga pinaplano mo kahit na wala ka pa namang nasisimulan hanggang nalipasan ka na lang ng panahon na wala ka namang nagagawa. Ito yung tinatawag nating analysis by paralysis. Sa kagustuhan mo maging perpekto ang lahat ay nauwi ka na lang sa pag-iisip at nakalimutan mo ng umaksyon. Kung ano man ang goal na gusto mong makuha, just do it. Aksyonan mo dahil hindi mo malalaman ang magiging resulta ng iniisip mo kung hindi mo ito sasamahan ng gawa. Maliban na lang kung ang goal mo ay punuin ng alalahanin ng isipan mo ngayong taon, dito ka lamang pwedeng tumunganga maghapon. Pero sinong matinong tao ang gagawa ng ganitong New Year's resolution? Siyempre wala. Gawin nating halimbawa ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, ang tanging nag-iisang boksingero na naging kampiyon sa 8 magkakaibang dibisyon. Isang kahanga-hanga achievement ito hindi lamang sa larangan ng boxing, kundi maging sa mundo ng sport. Pero isipin muna natin ito, nakuha kaya ni Sir Manny ang karangalang ito sa pag-iisip at pagpaplano lamang? Hindi. Alam nating lahat ng mga nakakakilala sa kanya kung paano niyang inaksyonan, pinag-ensayuhan, pinaghirapan ang lahat ng mga natatamasa niyang tagumpay ngayon. Nariyan ang mabugbog, mapilayan at masaktan para lamang malaman kung ano ang magiging resulta ng kanyang pagpupursige. Kaya kung sa tingin mo ay makukuha mo ang pangarap mo sa paghilata at pag-iisip, nagkakamali ka. Do it, just do it. Number 3, take small steps. Kung hindi mo pa ito napapansin, lahat ng malalaking tagumpay ay nagsisimula lamang sa maliliit na hakbang. Pag yung mga nilikha ng Diyos na may buhay nagsisimula lamang sa mga maliliit, parang munting halaman na kapag hinayaan mo lamang itong mabuhay ay may posibilidad na maging isang dambuhalang puno, parang buto ng mustasa o mustard seed. Sa Biblia ay makailang beses na ginamit ni Jesus Christ ang buto ng mustasa upang ilarawan ang kaharian ng Diyos. Mateo chapter 13 verse 31 to 32. Ikinukwento pa sa kanila ni Jesus ang paghahalin tulad na ito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halamang gulay na parang punong kahoy ang taas at pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Alam niyo ba na ang buto ng mustasa ay mas maliit pa kaysa sa butil ng bigas? Ngunit kapag ito ay tinanim, ay nagiging isang matangkad at mayabong na puno. Ganito din ang nais kong bigyang diin. Kung may nais kang gawing pagbabago or nais na matutunang bago sa iyong buhay ngayon, magsimula ka sa maliliit na hakbang. Huwag madismaya kung hindi mo pa makita ang mga resulta na ninanais mo. Of course, it takes time para makuha mo yung resulta na gusto mong makuha dahil bawat araw na kinikilusan mo ay may nadadagdag na mga panibagong aral at kasanayan na kapag nagsama-sama ay dito mo na mapapansin na malaki na pala ang improvement mo. Lahat ng mga kilala mong eksperto sa kani-kanilang mga larangan ay nagumpisa lamang sa isang idea, nagsimulang humakbang ng maliit hanggang marating nila ang tugatog ng tagumpay. Walang driver ng sasakyan ang nakapag-drive ng kilo-kilometro agad ang layo sa unang araw pa lamang ng paghawak nito ng manubela. Sa bawat metro ng tinatakbo ng sasakyan nito ay malamang nakaranas din ito ng mamatayan ng makina. Tapos brake.
May kasabihan nga, ang tagumpay sa buhay ay hindi isang sprint to isang marathon. Number 4, huwag matakot magkamali. Ito ang isa sa mga reason kung bakit karamihan sa mga gumagawa ng kanilang goal ay nauuwi lamang sa pagpaplano at hindi na nila inaaksyonan. Ito ay dahil takot silang magkamali. Ganyan din ako noong una. Takot akong simulan ang paggawa ng una kong content dahil napakaraming negative thoughts ang pumapasok sa aking isipan. Gustong gusto ko siyang simulan pero nauunahan ako ng takot. Paano ko sisimulan? Parang mahirap namang gumawa ng content. Wala naman akong alam kung paano ko ito gagawin. Baka iba lang ako ng mga tao. Natural sa atin ang matakot. Binigay ito sa atin ng Diyos upang maging ating natural defense mechanism para hindi tayo maging padalos-dalos sa ating mga ikinikilos na maaaring mag-cause ng ikapapahamak natin. Ngunit ang labis na takot na ginagawa natin sa ating isipan na karamihan ay wala naman talagang basihan ay hindi na rin makakabuti sa atin dahil pinipigilan tayong umaksyon ng ating takot. Dinidelay nito ang mga bagay na dapat ay matagal na nating ginawa. For example, ilang beses nang nangyari sa'yo na yung idea na matagal mo nang iniisip at pinaplano ay suddenly ginawa ng iba. Saktong-sakto sa iniisip mo kung paano niya ito in-execute pero dahil natakot kang gawin kaya ibang tao ang nakinabang ng idea mo at hinayang na hinayang ka nang makita mo na ibang tao ang gumagawa ng iyong idea at nakita mo na sila ang nag-succeed imbis na ikaw sana. Alam niyo ba na karamihan sa takot na nabubuo sa ating isipan kadalasan ay hindi naman talaga nangyayari? At ano naman ngayon kung magkamali ka nga? Parte ng ating buhay ang kamalian at kabiguan. Sa pagkakamali tayo natututo ng ating mga leksyon sa buhay para sa susunod ay alam na natin ang mga bagay na dapat at hindi natin dapat ginagawa. May kasabihan nga, failure is the key to success. At isa pa, ma-overcome mo lamang ang iyong takot sa pagharap mo sa mga ito. Kaya gawin mo na yung matagal mo nang pinaplanong gawin kahit natatakot ka dahil wala namang mawawala kung haharapin mo ito bagkus dalawa pa ang positive outcome na pwedeng mangyari. Una, ma-overcome mo ang iyong kinatatakutan. At pangalawa, na-execute mo pa yung gusto mong gawin. Kaya huwag kang matakot magkamali upang matuto ng mga bagong kasanayan. Number 5, expect disapproval and rejections and ignore them. May kasabihan na hindi lahat ng tao ay mapiplease mo. Kahit anong gawin mong mabuti sa kapwa mo, may mga taong ayaw pa rin sa'yo. Kahit anong ingat mo na magkamali or gaano mo man perpektuhin ang mga ginagawa mo, may pupo na at pupo na pa rin sa'yo. Natural na ang rejection at kritisismo sa ating buhay. Hindi man lahat, ngunit karamihan sa ating mga ginagawa sa araw-araw ay nandyan na ang kakailanganin natin ng approval at kahit ayaw man nating makarinig, may magbibigay at magbibigay pa rin ng kanilang mga komento sa'yo na sobrang makakadown ng pagkatao mo. Halimbawa na lang sa trabaho at sa paaralan. Araw-araw ay napaka-critical ng araw mo dahil ingat ka na huwag magkamali sa mata ng boss o teacher mo. Nariyan pa yung kakailanganin mong pakisamahan ng mga classmate o katrabaho mo. Ayaw ka man nila o gusto. Kapag may ginawa kang bago sa paningin ng iba, lalo na kung hindi naman nila ito usually nakikita sa'yo dati, asahan mo na marami talaga ang mapapataas ng kilay sa'yo at ang iba ay tatawanan ka pa. Marami rin ang magbibigay ng kani-kanilang komento sa mga bagay na ginagawa mo. Mahalaga na matuto kang hindi maging apektado sa mga maririnig mo sa iyong paligid dahil ito ay mga distraction lamang sa iyong tagumpay. Isipin mo na lang ito. Paano na lamang kung nanginig si Thomas Alva Edison sa rejection ng kanyang teacher na siya raw ay mentally unfit para mag-aral? Di sana wala tayong electric bulb ngayon. Napakadilim siguro ng gabi kung walang mga ilaw sa daan at tahanan. Di sana wala tayong naririnig na magandang musika ngayon na nagmula kung saan sa ang panig ng daigdig kung hindi niya na-discover ang phonograph. Di sana hindi mo ako napapanood ngayon dito sa YouTube kung hindi niya na-discover ang motion pictures. Napakarami pang na-discover at na-invento ni Thomas Alva Edison na sana hindi natin napapakinabangan ngayon kung nakinig lang siya sa rejection ng kanyang guro. Alam ko naranasan mo na rin ang ma-reject at punahin pero ako mismo nagsasabi sa'yo na baliwalain mo lamang ang mga sinasabi nilang hindi magaganda patungkol sa'yo. Ipagpatuloy mo lamang yung ginagawa mo kahit na kalahati ng pagkatao mo ay parang naniniwala sa mga pinagsasasabi nila. Maging ako mismo ay naranasan ng mga bagay na ito. Sa previous upload ko na kung paano makaipon ng mabilis ay may mga taong kumukutya sa akin at sa ginagawa ko. Kalokohan, alam ko na yung mga pinagsasasabi mo. Sige nga, paano makakapag-ipon kung wala namang trabaho
trabaho. Ang dami mong alam, masasabi mo lang yan kasi nagvo-vlog ka. Baka ikaw nga mismo hindi makaipon. At madami pa, ganyan kalupit ang mga taong hindi naiintindihan ang ginagawa ko. Pero dapat ba ako magpa-apekto? Hindi, dahil almost 100,000 ang nakikinabang at naniniwala sa value na binibigay ko. Iniisip ko na lamang na hindi para sa mga kumukutya sa akin ang content na ginawa ko. Kaya ganyan din sana ang mindset mo. Isipin mo yung mga taong magbe-benefit sa bagay na gagawin mo at baliwalain mo yung mga taong walang magawa sa buhay kundi manghatak ng iba pababa para lang may makasama sila kung saan mang putik sila nakalubog ngayon. Ganun talaga eh. Minsan sa paglalakad mo, makakaapak ka talaga ng dumi. Bato! Confirm siya. Buti na lang di ko natapaakan. Ipagpag-alisin mo lamang ito at magpatuloy kang lumakad patungo sa pangarap mo. Number 6, matuto araw-araw, accept challenges. Ang buhay isang napalaking paaralan para matuto. Kung inaakala mo na sa paaralan natatapos ang mga leksyon ng buhay, nagkakamali ka. Dahil habang tumatanda tayo, nag-iiba ang ating mga pananaw sa buhay. Nadadagdagan din ang ating mga pangangailangan sa buhay habang tumatagal. Nababago rin ang ating mga sirkumstansya at sitwasyon sa buhay habang lumalakad ang panahon. Kaya sa ayaw umano sa gusto, kakailanganin mong matuto ng mga bagong kaalaman. Dahil kung hindi, mapag-iiwanan ka. Sabi nga ni Albert Einstein, the only source of knowledge is experience. Para matupad mo ang goal mo ngayong taon ay dapat handa ka na matuto araw-araw. I mean araw-araw. May pag-aaral na kung gusto mong matutunan ang isang bagay ay kakailanganin mong maglaan ng 20-30 minutes hanggang 1 oras araw-araw. Gawin natin halimbawa mga legendary sa larangan ng basketball na sina Michael Jordan at Kobe Bryant. Araw-araw ay pinapractice nila ang kanilang shooting skills ng walang palya sa schedule. Sa interview pa ni Kobe Bryant ay nabanggit nito na habang ang lahat ng kanyang team ay nagre-relax during off-season, siya naman ay nag-iensayong mag-isa. Kaya naman hindi nakataka-taka kung bakit naging one of the GOATs siya or greatest of all time. Gawin mong motivation ng routine nila Michael Jordan at Kobe Bryant. Gawan mo ng schedule kung ano man ang gusto mong matutunan or ma-achieve ngayong taon. Hindi mo naman kakailanganin gugulin ang buong araw mo para dito dahil given na may iba pa tayong mga priorities. Mag-upisa ka sa basic hanggang sa unti-unti mong binibigyan ng challenges ang sarili mo dahil habang tumatagal ay padali na lang ito ng padali para sa'yo hanggang sa hindi mo namamalayan, mahusay ka na or naabot mo na pala ang goal mo. Number 7, huwag ma-discourage sa mga araw na wala kang nagawa. Sa sarili kong pananaw, ito ang isa sa mga reason kung bakit karamihan sa mga gumagawa ng kanilang goal o New Year's resolution ay nauuwi lamang sa failure. Dahil akala ng karamihan kapag nawala ng momentum ng ginagawa mo, ay sira na lahat ng pinaghirapan mo simula sa umpisa. At ang iba rin na may thinking na kapag nahinto sila ng medyo may katagalan, ay kakailanganin ulit nilang mag-umpisa sa una kaya nawawalan na ng gana. Kapag napahinto ka or sabihin na nating dumaan ka sa mga araw na demotivated ka, ay wala kang dapat gawin kundi patawarin ang sarili mo at magpatuloy ka lang. Natural talaga sa atin na dadaan ka sa panahon na demotivated ka dahil may mga pagkakataon na may mga bagay tayo na dapat i-priority aside sa goal natin. Like emergency, kung saan nakasalalay dito ang life and death situation ng taong malapit sa'yo. Minsan ay may factor din ang pagkakaroon natin ng chemical imbalance sa ating katawan kaya feeling natin ay wala tayong gana. Or minsan hindi mo na rin namamalayan na masyado mo na palang pinarurusahan ng katawan mo sa mga stress at pagod sa pagtatrabaho o pag-aaral mo. Kaya bigyan mo ng ilaga o pansin ang sinasabi ng iyong katawan. Magpahinga ang kinakailangan. Mag-relax paminsan-minsan upang ma-refresh ang iyong katawan, pag-iisip at espiritu. Isa pa ay inuutos din naman sa atin ng Diyos na magpahinga tayo after nating gawin ang mga mabibigat na gawain. Basahin niyo po sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11 ang patungkol sa utos ng Diyos na magpahinga tuwing sasapit ang ikapitong araw. Then after mo magpahinga ay dumako na tayo sa number 8. Be consistent and be disciplined. Sabi ni Dwayne The Rock Johnson, success isn't always about greatness. It's about consistency. Consistent hard work leads to success. Greatness will come. Tama nga naman dahil paano masasabing matagumpay ka sa isang bagay na hindi mo naman natapos gawin. Hindi mo pwedeng sabihin ang salitang mission accomplished sa isang task na hindi mo naman ipinagpatuloy. Being consistent and being disciplined coexist with each other. Dahil kakailanganin mo talaga ng matinding disiplina sa iyong sarili para maging
maging consistent at matapos mo hanggang dulo ang bagay na yung nasimulang gawin. Sa sobrang advanced na ng ating era ngayon, ay kasabay nito mga distractions sa ating paligid na maaaring makasira ng iyong momentum sa pag-achieve ng iyong goal sa buhay. Isang halimbawa ng distraction ay ang ating mobile phone kung hindi mo ito gagamitin ng tama. Sa dami ng mga libangan na pwede natin gawin sa gadget na ito, ay madalas na hindi na natin namamalayan na inuubos na pala nito ang ating oras. Another examples ay yung mga wrong circle of friends mo na walang ibang gagawin kundi ang yayayain ka sa mga gawain na walang kinalaman sa goal mo. Katulad ng paggawa ng mga masasamang bisyo. Kaya be disciplined enough para tumanggi at tumindi sa mga distractions sa paligid mo kahit na sobrang enticing nito or sobrang nakakaakit na gawin. Number 9, be mindful that it's a long journey. Karamihan sa mga gumagawa ng kanilang goal ay walang ka-idea kung gaano katagal ang kanilang guguguling panahon upang makuha ang kanilang ninanais. Ito ay dahil ng karamihan na indala lamang ng hype. Yung tipong naging bandwagon lang. Kung ano yung uso ay basta na lang gumaya without analyzing or studying kung ito ba ang kanilang gustong gawin o makuha. Kaya ang resulta sa kalagitnaan o yung iba ay maaga pa lang ay sumusuko na. Mahalaga na maintindihan natin na lahat ng ating gustong makuha sa buhay, whether bagong talent man yan, magandang kalusugan, pangangatawan, karangyaan o kasikatan, ay hindi natin ito makukuha ng ganun kabilis. Sabi nga ni Petra Collins, isang Canadian artist, success doesn't happen overnight. At alam din naman natin na ang mga bagay na hindi pinaghihirapan katulad ng career, money, relationship ay madali lamang nag-ialahok dahil kadalasan ang mga bagay na hindi pinaghihirapan ay hindi naman talaga pinahalagahan. Gawin nating halimbawa mga lotto winner. Mas maraming porsyento ng mga nanalo sa palarong ito ang agad bumalik sa kahirapan after nilang enjoyin, waldasin, ang limpak-limpak na salapi na kanilang napanalunan. Ito yung tinatawag nating mga one-day millionaire. Kabaliktaran ito ng mga totoong mayayaman at ang kanilang sikreto ay walang iba kundi ang kanilang attitude at mindset. Alam nila sa kanilang sarili na kung meron silang nais makuha or makamit big time sa kanilang buhay, ay kakailanganin nilang magsakripisyo ng oras, nilaan ng panahon upang pag-aralan at matutunan ang mga bagay na may kinalaman sa kanilang main goal. Kaya kung seryoso ka sa goal na gusto mong makuha, be prepared because it's a long journey. Number 10, enjoy the process. Kung sa tingin mo ay nagawa mo na or ginagawa mo na yung unang siyam na payo po pero feeling mo ay hindi ka pa rin nag-i-improve, malamang ito ang yung problema. Hindi mo ine-enjoy ang proseso ng ginagawa mo. Mahirap talagang i-execute ang isang bagay na pinipilit mo lamang gawin. Yung tipong ginagawa mo lamang ito dahil ito ang uso ngayon o yung iba ay ginagawa lamang ito dahil ito ang dikta ng kanilang kaibigan, kasintahan, kapatid o ng kanilang mga magulang. Kahit na hindi mo naman talaga ito gusto, magandang maging action taker sa mga bagay na maaaring makapag-improve sa sarili mo. Ngunit importante pa rin na piliin mo yung mga bagay na totoong magpapasaya sa'yo as long as wala kang natatapakang ibang tao. Hindi magandang pinipilit mo lamang ang sarili mo sa isang gawain na wala naman talaga ang puso mo para dito dahil sa huling, although natapos at nakuha mo nga ang target mo, ay hindi mo pa rin mararamdaman yung feeling ng pagiging successful. Masaya ka lamang sa umpisa, ngunit sa katagalan ay bigla mo na lamang mararamdaman na parang may kulang pa din. May posibilidad din na ma-burnout ka dahil sa mga bad stress na binibigay sa'yo ng mga ginagawa mo. You will feel the lack of accomplishment. Hanapin mo yung mga gawain na tunay na makapagpapasaya sa'yo. Matutong enjoyin ang bawat process nito upang maiwasan ang maagang pagkikwit at para mas pumasok sa utak mo ang mga bago mong natututunan araw-araw. Meditate on those things o isa-isahin ng mga bagay na sa tingin mo ay makapagbibigay saya sa puso mo. Bonus tip, seek guidance. Ang bonus tip ko na ito ang isa sa pinaka-importanting tip na ibibigay ko. Kung umabot ka sa parting ito, you are blessed dahil kapag sinunod mo ito, mataas ang success rate ng iyong gagawin, promise. May sikat tayong kasabihan, practice makes perfect. Pero kung mali ang source mo, mali ang mga taong nilalapitan mo upang hingan ng tulong para ikaw ay matuto, at wala kang tamang guide, ay duda ako na magsasucceed ka. Practicing the right way can make you almost perfect. Yan ang dapat na isinasabuhay natin. Dahil totoo naman na kapag tama ang iyong ginagawa, ay malamang tama rin na magiging resulta nito. Humanap ka ng mga materials at mentor na may good credentials at credibility sa kanilang larangan. Maaari kang maghanap ng mga video tutorials tulad sa YouTube. Humanap ng mga schools at classes, online man or physical, na nagtuturo particular sa nais mo. Just make sure na legit ang mga ito. Maging humble enough para i-admit na hindi natatapos ang leksyon ng buhay at marami ka pang dapat matutunan. In my personal experience, may nang-develop
nag-develop akong sariling principle kapag may gusto akong matutunan na bagong skill. Ito ay ang tinatawag kong Abacada Principle. Dito ay hinahalin tulad ko ang aking sarili sa isang grade 1 student na almost zero knowledge pa lang. Nag-uumpisa ako sa pinaka-basic ng aking pinag-aaralan simula sa mga parts, history, at ang mga benefits na pwede kong makuha kung matututunan or gagawin ko ang isang bagay. Hinahambol ko din ang aking sarili na tanggapin ang mga payo at turo, maging ang kritisismo ng mismong nagtuturo sa akin. Mas madali mo kasing ma-absorb ang mga learnings kapag maluwag mong tinatanggap ang mga lesson na binibigay sa'yo. Parang grade 1 student nga. At higit sa lahat, huwag kalimutang manalangin at humingi ng wisdom kay God bago mo gawin ang isang bagay. This is so true dahil ilang beses ko na itong na-experience. Isa sa pinakamagandang halimbawa ko dito ay ang uri ng aking trabaho ngayon dito sa South Korea. Nagtatrabaho ako sa isang pagawaan ng packaging ng iba't ibang produkto. Packaging ng sabon, toothpaste, gatas, box ng mga pampaganda at marami pa. In my first 3 years sa company na ito, ay never ako nag-operate ng machine. Although nangangarap ako minsan na nag-ooperate nito, ngunit hindi ako nangahas na subukan ito. By the way, ang machine pala na tinutukoy ko ay isang folder gluer. At sa mga may idea kung ano ang makinang ito, alam nyo na sobrang challenging talaga ang pag-ooperate nito. Anyway, nung ika-4 na taon ko na sa company, ay nabigyan ako ng oportunidad na mag-aral ng makinang ito. Inutos ng opisina na turuan daw ako na mag-operate ng folder gluer dahil nakikitaan daw ako ng potential ng mga superiors ko. At first, wala akong idea kung sa paanong paraan ako matututo ng mabilis. Dahil binigyan lamang ako ng 3 months na palugit upang pag-aralan ito. Matyaga akong tinuruan ng mga operators kahit na hirap kami magkaintindihan dahil sa language barrier. Pero para mapabilis ang aking pagkatuto, nakiusap ako sa opisina na kung pwede ay mag-aral ako ng kahit 2 oras kada linggo ng mag-isa lamang. Pumayag naman sila kaya yun ang ginawa ko. Every Sunday bago ako magsimulang mag-practice ay nananalangin muna ako. At ganito ang prayer ko palagi: God, maraming salamat sa opportunity na pinagkaloob niyo sa akin. Alam ko po na kayo ang nagbigay nito sa akin and I accept your challenge. But please Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom sa makinang ito dahil never pa talaga akong nakahawak ng kahit anong uri ng machine. Hindi ko po kayang gawin ito kung hindi niyo ako sasamahan. Then the rest is history. Hanggang ngayon ay nag-ooperate pa rin ako ng folder gluer. At kapag binabalikan ko yung mga araw na nag-aaral pa lamang ako, ay hindi ko talaga maiwasang ma-amaze sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa tuwing mayroon akong gustong matutunang bagong skills, palagi akong humihingi ng wisdom sa Diyos at never pa niya akong binigo. Even sa paggawa ng YouTube channel ay wala akong idea. Nung una ay gusto ko na talaga itong sukuan dahil wala talaga akong mahanap na pwedeng magturo sa akin at sobrang hirap. Pero buti na lang hindi ako sinukuan ni God at siya ang nagturo sa akin. Kaya nyo napapanood ang inyong lingkod ngayon. Sabi niya sa Santiago chapter 1 verse 5, kung merong mga nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi sa Diyos at ibibigay ito sa kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Sana'y may natutunan ka sa binahagi kong video. Sana'y aksyonan mo na kung ano man ang nais mong gawin, makuha o matutunan. Kung sa tingin mo ay masyado pang maaga para sa pangarap mo, tandaan mo na walang sino man ang makapagsasabi ng pwedeng mangyari sa kinabukasan. Kaya do it while you can para wala kang panghinayangan sa uli. Sa mga tao naman at tingin nila ay nalipasan na sila ng panahon, tandaan nyo na walang pinipiling edad ang tagumpay. Kung sa tingin mo ay masyado ka ng matanda or lipas ka na upang gawin ang mga goal mo, kailangan mo lang mag-retire. Retire. Palit ka lang ng gulong at umarangkada ka ulit dahil tuloy lang ang buhay habang nasisilayan mo pang araw sa umaga. Alam ko kaya mo yan. Ano ang goal nyo this year na gusto nyong makamit o matutunan na ninyo ng aksyonan? Comment nyo sa baba para naman may mapag-usapan tayo. Please like, share, and don't forget to subscribe. See you on my next video. God bless.